unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. Dahilan ng pananatili sa ibang bansa, niresign ako Bicol Party List Representative Zaldico, isiniwalat ng kanyang abogado. Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we will be able to talk. Kung kailan biglang pagkaka-open ng schedule namin. Senate President Vicente Sotto III planong makipagpulong kay dating House Speaker Martin Romualdez upang personal na imbitahin sa Senado. At ang findings po natin sa 121 na ito, merong 80 projects, 80 contracts na may red flag. Nagkakahalagang 4.35 billion pesos in total. Flood control projects sa Davao City isinusulong na maimbestigahan. Recovery efforts remain ongoing to secure the crash site, and a thorough investigation has been initiated to determine the cause of the accident. Recovery operation sa mga nasawing piloto at crew ng bumagsak na Super Huey helicopter sa Agusan del Sur nagpapatuloy. Philippine Air Force titignan ang lahat ng anggulo sa sanhi ng insidente. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Kinumpirma ni Senate President Tito Sotto ang plano nitong pakikipagpulong kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ito ng nalalapit na muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Naniniwala rin si SP Sotto na walang isyu sa kanyang liderato sa pagbabalik ni Senador Panfilo Lacson sa pamumuno ng Blue Ribbon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we will be able to talk. Kung kailan biglang pagkaka-open ng schedule namin. Nais makausap ni Senate President Vicente Sotto III si late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Layo nito na formal na imbitahan ang kongresista sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan niya sa pagdinig sina Congressman Romualdez at resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senador Sotto, wala pang kumpirmasyon kung makadadalo nga si Romualdez sa kanilang pagpupulong. Ngunit nang muling linawin kay Sotto kung makikipag-usap nga ba ito kay Romualdez, ito ang kanyang tugon. Hindi, pinag-iisipan lang namin. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siyang iimbitahin, di ba? Ganun lang yun. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee, naniniwala si Senate President Tito Sotto na hindi ito magdudulot ng taguluhan sa mga kasama nitong senador. Ito ay dahil alam naman anya ng kanilang mga kasamahan na si Lacson pa rin ang gusto nilang mamuno sa naturang komite. Tiwala rin si Sotto na hindi magkakaroon ng issue sa Senate leadership sa pagbabalik ni Lacson sa Blue Ribbon. I don't think so. I don't think so. And if ever there is, no problem with that. You know, I always serve at the pleasure of my peers. Baka mas madali pa nga yung senador ka lang kaysa ikaw ay opisyal. Plano ng Senate Blue Ribbon ay itakda ang susunod na pagdinig kaugnay ng issue ng katiwalian sa flood control projects sa November 14. Sinabi ni Sotto na pag-uusapan pa rin nila ito ni Lacson kung kailan ang tiyak na petsa ng pagdinig. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Umaasa ang iba't ibang grupo kontra katiwalian na may makukulong o masususpinding mga opisyal ng pamahalaan at iba pang sangkot sa korupsyon sa gobyerno. Nais namang ito na plunder ang isasampang kaso ng ombudsman para matiyak nilang walang piyansa. Ito ang balita ni Dante Amento. We demand the ombudsman immediately file all appropriate charges, especially plunder cases. Pinamamadali na ng Grupong Tindig Pilipinas sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Nais nila na bago sana matapos ang taon, may mapanagot at makulong na dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Plunder ang pangunahing kasong nais ng grupo na maisampa laban sa mga isinasangkot dahil malinaw naman umano ang pagkakamal ng pera ng taong bayan. Nanawagan din ang mga ito sa publiko na makiisa sa National Month of Action Against Corruption. Mahirap lang naman i-prove in court yung plunder pag ganun yung court system. So that's one of our problems, no? Hindi naman kami lawyer, pero napaka-obvious, no? Na plunder levels ang bilyon-bilyon na pagnanakaw, no? Para naman sa grupong simbahan at komunidad laban sa katiwalian o siklab, mainam rin na isailalim sa preventive suspension ang mga government official gaya mga senador at congressman habang sila ay iniimbestigahan kaugnay ng pagkakasangkot sa flood control project anomalies. Ang paninindigan lang namin, dapat, sige, bigyan natin sila ng due process, tama lang yon. Pero dapat i-preventive suspension man lang sila habang dumadaan sa due process. Dapat agad-agad, yung November 30 po na pagkikita-kita sa EDSA, para sa atin po, countdown po yon. Dapat bago tayo magkita-kita sa EDSA, may nakulong na at dapat merong cases na na-file na. Nauna nang pinabulaanan ng ilan sa mga senador ang akusasyon na tumanggap sila ng pera mula sa flood control projects. Sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at dumaan sa tamang proseso. Binigyang diin naman ni Senator Joel Villanueva na tutol siya sa flood control projects at siya mismo ang nagsiwalat sa mga proyekto na hindi naipatupad. Si Senator Francis Escudero naman tinawag na malisyoso ang mga aligasyon laban sa kanya kung saan iniuugnay siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isyu ng flood control projects. Sa November 7, magkakaroon ng White Friday protest sa EDSA Shrine. November 14 naman may White Ribbon Walk versus Corruption sa Makati City. May pagkilos din ang mga kabataan sa November 17 at ang trillion peso protest action sa November 30 sa People Power Monument. Iisa lang ang kanilang panawagan sa gobyerno na dapat walang sacred cow o sasantuhin. Sino man ang sangkot ay dapat managot. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng Malacanang na dapat malaman ng publiko kung naging maayos sa pagkakagawa ng mga flood control projects sa probinsya ng Cebu na nakaranas ng matinding pagbaha dulot ng Bagyong Tino. Ayon sa palasyo, aabot sa mahigit 300 flood control projects ang nagawa roon sa ilalim ng Duterte administration. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Mula sa 1st District, 2nd District, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th hanggang sa City. So dapat din po itong makita dahil kung meron pong 343 flood control projects noon pa, dapat po sana ay gumagana ito. Nais ng Malacanang na maimbestigahan na rin ang ipinatupad na flood control projects sa mga distrito ng Cebu. Sa gitna ito ng naranasang matinding pagbaha sa ilang lugar sa probinsya dulot na Bagyong Tino. Sa datos na ibinahagi ng Malacanang, aabot sa 343 flood control projects ang nakalista sa probinsya ng Cebu mula 2016 hanggang 2022. 2 rito ay terminated. 55 naman sa 168 projects ang patuloy na ginagawa sa ilalim ng Marcos administration. Ayon kay Yusek Castro, dapat malaman kung naging maayos nga ang pagkakagawa ng mga flood control projects sa nakalipas na 7 na taon. So pagtulong-tulungan po natin mahanap ang dapat na mapanagot sa mga maanumalyang flood control projects. Welcome naman sa palasyo ang anumang impormasyong maaaring ibahagi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kaugnay ng bahang kanilang naranasan at ito'y sa kabila ng 26 billion peso project na ilaan sa flood control.
Ayon sa palace official, maaaring magamit ang mga impormasyong ibabahagi ng gobernador sa posibilidad na pagpapanagot sa mga nasa likod ng palpak na flood control projects kung meron man. Yun din naman po, yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. At kung meron po siya pang mga alam, may mga facts, may mga data rin po, si Governor para dito mas na makakatulong sa ating gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsasagawa na 3-day rally ang isang religious group mula November 16 hanggang 18. Kaya ang National Capital Region Police Office ilalagay sa full alert status para matiyak na magiging payapa at maayos ang pagtitipon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang pinagbasihan po nila yung sa dami po na numero ng kanilang lalahok sapagkat alam naman na po natin na makakasagabal tayo sa trapiko kung masyado malaki ang numero ng ating yan sa People Power Monument po. Kumpirmado na ang pagsasagawa ng rally ng isang religious sector sa November 16 hanggang 18. Ngunit taliwa sa naunang plano na sa People Power Monument sa Quezon City, ito idaraos. Isasagawa ang rally sa Rizal Park sa Maynila. Ang original na plano ng venue sana po ay sa People Power Monument, ngunit according sa NCRPO, ito po ay napunta na po sa Rizal Park na kung saan ang kanila pong request na dated October 30, 2025 ay inaprubahan na po ng National Parks Development Committee. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, itataas sa full alert status ang National Capital Region Police Office at magde-deploy ng sapat na bilang ng tauhan sa naturang petsa. So initially po, ang nag-commit ang NCRPO ng deployment ng 9,829 para po sa kanilang initial preparations. Dito po ay posibleng matagdagan mamaya po pagkatapos ng kanilang meeting. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tumulong sa kanila sa pagbabantay ng sitwasyon. Ang city government ay nag-pledge ng 14 ambulance na susuporta outside Rizal Park at itatap po nila yung kanilang Department of Public Services para naman po ito sa mga possible garbages. Wala pa rin daw namomonitor ang PNP na ibang grupo na lalahok sa rally, lalo na mula sa mga militante. Sa ngayon po, as of this report, wala naman po tayo nababalitaan. Ang pinagbabasihan lang natin po kung ano po yung official na nagsubmit ng request. Inaasahan na nasa 300,000 participants ang lalahok sa rally, subalit hindi pa malinaw ayon sa PNP kung ito ay sa bawat araw o sa kabuuan. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang matagal na pananahimik, nagsalita na ang kampo ni resigned Bicol Party List Representative Zaldico ngayong araw. Ipinahayag ng kanyang abogado ang ilang plano ng nagbitiw na mambabatas. May sagot rin ito sa tanong kung may balak pa si Ko na umuwi ng Pilipinas. Ito ang balita ni Jed Neresina. Unfortunately, there are credible and serious threats to his life na he's really afraid to come out at this time. May mga banta umano sa buhay ni dating Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang inihayag ngayong araw ng kanyang legal counsel na si Attorney Rui Alberto Rondain. Ayon sa abogado, natatakot ang dating mambabatas na umuwi ng Pilipinas. Pangunahin na dahil sa tensyon o matinding galit ng publiko. And like I said, he's deathly afraid of coming home because may serious threats to his life. One half of the country wants to throw him in jail and throw away the key. The other half wants to string him up by the nearest tree. Would you come home under those circumstances? I wouldn't recommend that he come home. Isa rin sa ikinapangangamba ni Attorney Rondain ang posibleng karahasan ng publiko kung uuwi ng bansa ang dating kongresista. Ako personally, ang bigger fear ko is vigilante violence. Because nga everyone hates him because
Personally, I'm deathly afraid of vigilante violence. Someone who thinks that he's the moral guardian of the Filipino people will just take a paltik and shoot him anywhere. Mariinding pinabulaanan ng legal counsel ni dating Representative Ko na may air assets ang kanyang kliyente. Si Representative Ko, wala siyang may-ari na any aircraft. I understand that any aircraft related to him is owned by Mitsubishi Aviation. Na-separate si Mr. Ko sa Mitsubishi. You should ask the lawyer of Mitsubishi. Base sa naging pahayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon noong Setyembre, nagmamay-ari si Ko ng ilang helicopter na nagkakahalaga ng 4.7 billion pesos. Ito ay batay na rin mula sa record ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ngunit para kay Attorney Ron Dait, misinformation ang naturang mga pahayag. I'm assuming that it's owned by Mitsubishi. I'm sure that he personally doesn't own any aircraft. I am not counsel to the aviation companies, so it wouldn't be fair for me to speculate on that. Samantala nanindigan ang kampo ng dating mambabatas na hindi sila magsusumite sa Office of the Ombudsman ng counter affidavit o kontrasalaysay. Ito ay kaugnay ng preliminary investigation sa flood control project sa Oriental Mindoro na abot sa 290 million pesos ang halaga na hawak ng contractor na Sunwest Incorporated na iniuugnay naman kay dating Congressman Ko. My thinking is the Ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter affidavit. So the answer is, at this time, the way things are going, no, he does not intend to file a counter affidavit. Binigyang diin din ni Attorney Ron Dait ang kawalan ng formal at sworn complaint o sinumpaang reklamo na siyang batayan para simulan ang isang criminal investigation. Sa kabila ng mga katanungan para sa dating mambabatas, nanindigan ang kanyang legal counsel na hindi nito alam kung nasaan si Ko ngayon. Ang hulian niyang impormasyon na mayroon siya ay nasa Boston umano ito para sa medical treatment. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinadalhan na ng show cause orders ng Commission on Election o COMELEC ang 27 public contractors na sinasabing nagbigay ng donasyon sa ilang kandidato noong nakaraang 2022 national and local elections. Nagtakda na rin ang pagdinig ang komisyon para dito. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakuha na sila ng mga notices para sila ay magpaliwanag. Hinihintay na lang ng Commission on Elections o COMELEC ang sagot ng 27 public contractors sa ipinadala nilang show cause orders. Kaugnay ng pagbibigay nila ng donasyon sa mga kandidato noong 2022 national and local elections. Mismong ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ang nangkumpirma sa pamamagitan ng certification na public contractor ang mga ito. Bilang dito ang Center Race Construction and Development Inc. na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa may pinakamaraming nakuhang flood control projects. Ang presidenteng si Lawrence Lubiano ay umaming nagbigay ng 30 million pesos kay Senator Francis Escudero. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, 10 araw ang ibinigay ng kanilang Political Finance and Affairs Department of FAD para magsumite ng sagot ang mga public contractor. I think in the next 2 weeks, lahat sila ay papatawag, may kanya-kanyang schedule, magsisimula by next week. Pag hindi anya sumagot ang mga ito, magdedesisyon pa rin sila kung kailangan magkaroon ng sapat na plan para magsagawa ng preliminary investigation ang kanilang law department. Dagdag pa ng komisyon sa November 21, itinakda ng kanilang PFAD pagdinig hinggil sa isyu. Inaasahan na dadalo rin ang mga abogado ng bawat kumpanya. Paliwanag ng komisyon, bahagi ito ng due process bago sila posibleng maghahain ng kaso sa hukuman. Kasong kriminal o election offense ang posibleng ihahain ng COMELEC. Upang dalhin yung kanilang mga counter affidavit, sagutin yung mga possible na issue, yung mga allegation sa kanila na sila ay number 1, government contractors, number 2, na sila ay nagbigay ng tulong, whether financial or in kind, sa mga kandidato. Sa Omnibus Election Code, bawal ang juridical entity o korporasyon na magbigay ng donasyon sa mga kandidato sa panahon ng halalan.
Pagkatapos na magpaliwanag ang mga kontraktor ay isusunod naman na pagpapaliwanagin ng COMELEC ang mga kandidato na tumanggap ng donasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack de Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, Monica, nakuha ng Democrats ang gubernatorial seats sa New Jersey at Virginia habang nananatili naman sa mga Democrats ang mayor seat sa New York City. Samantala, wagi rin ang batas na planong palawigin ang bilang ng Democrat congressional map sa estado ng California. Ito ang balita ni Klein Sinca. Prop 50 is not about drawing lines on a map. It is about holding the line to what makes us who we are. Big winner ang Democrat sa kauna-unahang major election sa Estados Unidos sa ilalim na ikalawang termino ni President Donald Trump. Nanaigang Proposition 50 sa California ang batas na layong pansamantalang ibalik sa Democratic-led legislature sa estado ang redistricting ng election maps. Tugon ito ni Governor Gavin Newsom sa paggiit ni US President Donald Trump na baguhin ng mga Republican states gaya ng Texas ang kanilang election district maps pabor sa pagdadagdag ng mga distritong Republican-friendly bago ang 2026 congressional midterm election. Wagi naman ang mga kandidato ng Democrats sa lahat ng statewide offices sa estado ng Virginia. Nakuha ng partido ang upuan ng gobernador, lieutenant governor at attorney general sa estado. Nanatili pa rin sa Democrats ang New Jersey Governor's Mansion nang manalo si Representative Mikey Sherrill laban kay Republican Assemblyman Jack Ciattarelli. Ito ang unang pagkakataong nakuha ng isang partido ang governor's seat ng tatlong magkakasunod na termino sa New Jersey. Babala ni Governor Newsom, banta si Trump at ang Republican sa demokrasya at kalayaan ng Amerika, kaya't dapat gawin ng mga Democrats ang mga hakbang gaya ng redistricting upang labanan ang umano'y pang-aabuso ni Trump sa kapangyarihan. In the United States of America today, you heard notion of a private police force that appears to have taken an oath of office to the President of the United States, not to the United States Constitution. You heard Zoe talk about the fact that they're going to reinforce the number of personnel by over 10,000. We'll be the largest private police force anywhere in the world. That's happening today in the United States of America. Samantala, nagwagi si Democratic Socialist candidate Zoran Mamdani bilang bagong mayor ng New York City. Siya ang unang Muslim at South Asian descent at ang pinakabatang naging mayor ng Big Apple sa loob ng mahigit sa isang siglo. Tinalo nito ang dating New York Governor na si Andrew Cuomo sa kabila ng endorsement ni Trump. Klein Sinca, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pansamantalang isinara kagabi ang Brussels at Liège Airport sa Belgium. Bunso dito ng umano'y drone sighting sa Himpapawid. Marami sa mga parating na flights ang na-divert habang hindi naman nakaalis ang iba. Ayon kay Defense Minister Theo Franken, ang insidenteng ito ay maaaring gawa ng mga individual o grupong nais i-destabilize ang bansa. Pito na ang naitalang nasawi habang nasa 11 ang sugatan sa pagbagsak ng United Parcel Service o UPS MD-11F cargo plane habang pa-takeoff sa Louisville Muhammad Ali International Airport sa Kentucky. Ayon sa mga ulat, nagliyab ang kaliwang pakpak ng nasabing eroplano na may lulang 38,000 gallons ng langis bago ito bumagsak sa isang industrial area na nagdulot ng malaking sunog. Kasalukuyan nang inibisigahan ng National Transportation Safety Board o NTSB at Federal Aviation Administration o FAA ang posibleng dahilan ng insidente, kabilang ang engine o structural failure matapos makita ang mga debris
bago ang impact. Patuloy rin ang sinasagawang recovery operations at inaasahang maaaring madagdagan ang bilang ng mga nasawi habang nililinis ang lugar ng insidente. Samantala, kinansilan muna ng UPS ang operasyon nito sa Louisville at nag-anunsyo na maaaring maantala ang ilang delivery schedules nito. Pinaigting ng Canada ang pagpapalago ng kanilang domestic manufacturing ng defense infrastructure. Ayon sa pamahalaan, kinakailangan ang budget increase upang maprotektahan ang soberanya at seguridad ng Canadians. Ito ang balita ni Lynn Perez. We'll meet our 2% NATO commitment this year. We will modernize NORAD. We will reinforce our Arctic defense. And we will equip our brave men and women of the Canadian Armed Forces with the infrastructure and technology that they need to safeguard our nation. Palalakasin ng Canada ang kanilang defense industrial kasabay ng pagpapalawak ng ugnayan sa mga kalyadong bansa ayon sa pamahalaan ni Prime Minister Mark Carney. Inilahad ni Finance Minister François-Philippe Champagne na ang bahagi ng 64 billion Canadian dollar defense budget ang pagpapalakas ng domestic defense industries at pagtulong sa mga defense partners nito gaya ng Ukraine. Kabilang din sa plano ay ang pagpapabilis ng proseso ng investments at ang pagsisiguro na ang unang makikinabang sa mga military investments ay Canadians. We will build here at home stronger industries, nation-building infrastructures, and millions of more homes for Canadians. We will protect what matters most, our people, our communities, and our sovereignty. Tiniyak naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney ng equipment manufacturing gaya ng 15 new River-class guided missile destroyers, investments sa US-led Golden Dome air defense system at ang mga kagamitan na ibibigay sa Ukraine na gawa sa Canada. Ayon pa kay Carney, sagot ang malaking defense investment ng Canada sa pabago-bagong isip ni US President Donald Trump patungkol sa alyansa nito sa Canada at sa North Atlantic Treaty Organization or NATO. Gayon din ng lumalaking banta mula sa Russia at China. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasani puwersa ang pinakamalalaking telephone company sa United Kingdom upang pigilan ang spoofing ng telepono o telephone numbers at gamitin sa panloloko. Nag-aisa silang pagbutihin ang security, traceability at reliability ng call infrastructure sa loob ng 12 buwan. Ang mga kumpanya ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa Ofcom upang mag-set up ng isang proseso ng pagmomonitor sa tawag at tutukuyin kung saan ito nanggagaling. Inaasahang ilalabas ang bagong teknolohiya sa susunod na taon na pipigil sa mga kriminal na magpanggap bilang mga lehitimong katawan at pagkatapos ay linlangin ang mga tao sa paniniwalang nakikipag-usap sila sa mga totoong kumpanya, bangko at departamento ng gobyerno. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jet Del Campo. Magandang gabi. Posibleng magpakawala ng tubig ang Magatdam bukas ng umaga bilang paghahanda sa dami ng buhos ng ulan na dala ng inaasahang pagpasok ng Super Typhoon na Uwan. Samantala, nakapagtala naman ng minor damage ang ilang paliparan sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Tino. Ito ang balita ni Benedict Samson. So, nasa dams management yan. Kung gusto nilang magbawas ng tubig. Malayo pa sa bansa ang tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit dahil nasa dagat pa ito, pinangangambahan na itaas ito sa typhoon o super typhoon category na tatawaging Uwan. Ang panibagong bagyo, posibleng maglandfall sa ilagang bahagi ng Luzon. Ayon kay Elmer Karingal, hydrologist 2 ng Pag-asa Hydrometeorology Division, bilang paghahanda, bukas ng alas 9 ng umaga ay magpapakawala ng tubig ang Magatdam.
ang Magat, nag-abiso na siya, is posibleng magbawas na sila. Magbukas sila ng 1 gate, 1 meters, and approximately 175 cms, yung posibleng bawasan muna nila. Ipinaliwanag naman ng Pag-asa Hydrometeorology Division na hindi ang Magat Dam ang pangunahing dahilan ng pagbaha sa ilang lalawigan sa Region 2. For example, nasa 2,000 cms, pero nahaharang ng Magat yun. And unti-unti niyang napapakawalan, then halimbawa magpakawala lang sila ng 500 cms, so nakakatulong yun. Sa halip na yung bumabagsak kung nasasalo ng Magat na 2,000 cms, nalilesen nila yung pagdali ng tubig papuntang Cagayan River. Pero marami nga siyang, sabi ko nga, marami siyang sanga na pinanggagalingan ng tubig papuntang Magat River. So, yun ang malaking epekto, hindi ang Magat Dam. Samantala, inatasan ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang Philippine Ports Authority at ang Maritime Industry Authority o Marina upang magsagawa ng rapid damage assessment sa mga pantalan at paliparan sa mga lugar kung saan nanalasa ang Bagyong Tino. Pawang minor structural impact gaya ng nasirang bubong, nasirang kisame, nagkabasag-basag na salamin at binahang pasilidad lang ang kanilang nakita sa San Vicente, Borongan, Hilongos at Giwan Airport. Sa isang pahayag, sinabi ng kalihim na prioridad ng DOTR na masiguro na bukas ang magiging daanan para sa mga gagawing rescue and relief mission at para na rin makarating ito ng mabilis at ligtas sa mga nangangailangan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ng isang kongresista na maimbestigahan ang nasa 4.35 billion pesos na halaga ng flood control project sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. Samantala, iginit naman ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi paghihiganti sa Duterte administration ng nakaambang investigasyon sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ito ang balita ni Rosalie Cos. At ang findings po natin sa 121 na ito, merong 80 projects, 80 contracts na may red flag. Nagkakahalagang 4.35 billion pesos in total. Sinilip ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang mahigit 120 flood control projects sa 1st Congressional District in Davao City mula 2019 hanggang 2022. Ayon sa mambabatas, sa bilang na ito, 80 proyekto ang questionable, gaya ng may posibilidad na ghost projects. May sapawan, doble ang ginawang pagpupondo, pagbabago sa lokasyon ng proyekto, overpricing at walang malinaw na specifications sa mga ini-award na kontrata. Bunsod nito, binabalak na ng kongresista na maghain ng resolusyon para maimbestigahan ito sa Kamara. Hinikayat din ito ang Office of the Ombudsman at Independent Commission for Infrastructure na makapagsagawa ng investigasyon kaugnay ng issue. So, ang mga red flags na ito ay posibleng indicator ng overpricing, gross overpricing, ng posible rin may ghost at iba pa na mga anomalya. Kaya nangangailangan po ng mas masusing investigasyon sa mga proyektong ito. Itinanggi naman itong pamumulitika ang dahilan sa hakbang. Wala pang bagong pahayag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay nito, pero dati na nitong iginiit na huwag gawing props ang Davao para lang may maipakitang tapang. Dagdag pa ng mambabatas, kung maninindigan laban sa maling paggamit ng pondo, gawin ito sa lahat ng rehiyon, pati sa mga lugar na anyay mahirap galawin. Samantala, iginiit naman ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi paghihiganti sa Duterte administration ang nakaambang investigasyon ng Kamara sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Ang kongresista ay dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggal ito sa pwesto noong 2017 dahil sa umano'y pagpunta sa mga hindi kinakailangang biyahe o junkets at hindi pagsasagawa ng pagpupulong ng PCUP bilang collegial body.
Nakita pa kami ng Pangulong Duterte at the height of the pandemic eh. Ng 2021, I was asked to go to Malacanang. Di ba? So, I don't think there's anything na talaga ho nga paghiganti dito sa usapin po na ito. Hindi ito tungkol sa dating Pangulo. No? Ang gusto nating malaman, sino ho yung opisyal ng gobyerno na nag-propose nito pong Dolomite Beach Project na ito. At sinasabi ko no ngayon, tingin ko hindi po yung dating Pangulo ito. Nais matukoy sa isasagawang investigasyon kung saan pambansang pondo nakapaloob ang Manila Bay Dolomite Beach Project at kung dahilan ba ito ng matinding pagbaha sa Manila. Itinakda ang unang pagdinig sa November 19, 2025. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Senador J.V. Ejercito na may 4 na reklamo ang kasalukuyang nakabinbin sa Senate Committee on Ethics. Ngunit tumanggi ito na kumpirmahin kung sino-sino ang mga senador na may kinakaharap na reklamo bukod kina Senators Risa Ontiveros at Francis Escudero. Bilang bagong halal na chairperson ng Ethics Committee, tiniyak nito na agad na itutuloy ang mga pagdinig kapag naitatag ng buo ang naturang komite. Para naman mapanatili ang pagiging patas at transparency, sinabi ni Senador Ejercito na ipatutupad nila ang first in, first out sa pag-aaral ng mga reklamo. Inihain ang reklamong witness tampering laban kay Ontiveros noong Agosto, ugnay ng kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Habang naharap din sa ethics complaint si Escudero dahil sa umano'y 30 million peso campaign donation na tinanggap nito mula sa isang contractor noong 2022. Kapwa bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Batay ito sa tugon ng masa survey sa ikatlong quarter ng taon kung saan 1,200 registered voters ang respondents. Mula 64% trust rating ni PBBM noong July 2025, bumagsak ito sa 57% noong Setyembre. Ang 54% trust rating naman ni VP Sara noong July 2025, nabawasan ng 3 puntos at naging 51% na lang. Para naman sa performance rating ng Pangulo, mula 62% noong July 2025 ay 54% na lamang matapos ang 8 puntos na pagbaba. Habang ang performance rating ng ikalawang Pangulo mula 50% ay bahagya lang itong bumaba sa 49%. Aprobado na ng Office of the President ang 41 million pesos sa budget ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, gagamitin ang nasabing halaga sa operational expenses at capital outlay ng komisyon. Kaugnay nito, inaprubahan na rin ng Department of Budget and Management ang kanilang staffing pattern. Magbubukas ang 172 contractual positions sa ICI upang mapunan ang kanilang legal department, special investigation office at maging ang support at administrative staff. Having the approval of the staffing pattern and at the same time would be the budget and the funding would be the initial phase. Of course, the next would be for us to be able to in a way get the staff that we need. So once we get them, we get to hire them, doon na mapapabilis yan. No? Hindi naman kasi ora-orada na makukuha namin yung staffing pattern or mapupuno namin yung aming complement. So it'll take a bit more time again, but what the important thing is we have the approved staffing pattern already and the budget soon. Inasahan ngayong araw ang Distributed Denial of Service o DDoS attack sa mga nagagamit na website dito sa Pilipinas. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda, wala itong direktang threat o banta sa mga users. Sa kabila nito, nagposisyon ang pamahalaan ng Digital Shield para sa mga posibleng epekto nito. Ito ang balita ni Van Alvarez. Ang DDoS ay hindi data breach. So wala pong mawawalan data sa inyo. Walang mananakaw na accounts o walang mananakaw na pera.
Siniguro ng Department of Information and Communications Technology na hindi magdudulot ng data breach o anumang pagnanakaw ng impormasyon ang Distributed Denial of Service o DDoS attack na inaasahan ngayong araw. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, tanging delay sa paggamit ng digital services o traffic jams lamang ang pupwede nitong epekto sa digital users. Worst possible scenario lang is pag na-deny yung service dun sa isang digital website or app, hindi mo lang magagamit. So depende na. Kung halimbawa, nagmamadali kang magbayad ng grocery mo kasi hindi mo ma-access, yun, laking perwisyo yun, di ba? Anya, karaniwan target ang banking sector, ngunit wala pang natatanggap na report ang DICT na mayroong na-disrupt na operation ang mga bangko dito sa Pilipinas. Para sa dating Undersecretary ng DICT at ngayoy parte ng cybersecurity group ng Asian Institute of Management na si Jeffrey D, hindi na bago ang DDoS attack. Posible anyang may koneksyon ito sa issue ng korupsyon sa bansa, ngunit hindi naman tiyak kung mangyayari nga ang ganitong mga pag-atake online, lalo na at base lamang ito sa isang British event na Guy Fawkes Day na ginaganap tuwing November 5. Activist groups all over the world. They usually target dictatorships, corruption scandal-ridden countries on November 5. Giit pa nito, hindi rin masasabi kung taga-ibang bansa o mga Pilipino ang nasa likod ng DDoS attack, lalo na at nagtatago ang mga ito online. Merong mga underground websites, babayaran mo, tapos bibilangin nila yung attempts to connect. For example, for 10,000 attempts to connect, they may charge you like $20, $30. Bagamat walang kasiguraduhan kung totoong may magsasagawa ng DDoS attack ngayong araw, pinosisyon ng pamahalaan ng Digital Shield bilang paghahanda sa mga posibleng epekto nito. Ayon sa kalihim ng DICT, handa ang mga critical infrastructure provider at anti-DDoS equipment ng pamahalaan. Naka-activate na po ang ating Oplan Cyberdome. Ito ang interagency response system ng DICT kasama ang CICC, NTC, law enforcement agencies at private sector partners. Lahat po sila ay nakahandang nagtutulungan para sa 24/7 monitoring at agarang pagtugon sa anumang cyber incident. Pagtitiyak ng ahensya, hindi lang ngayon activated ang Oplan Cyberdome, kundi nakaposisyon 24/7 upang protektahan ang mga user sa lahat ng uri ng cyber attack. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na nalagdaan na ang implementing rules and regulations ng Konektadong Pinoy Act kanina. Sa ilalim ng IRR, binubuksan na ang data transmission industry sa mas maraming qualified players. Ibig sabihin nito, hindi na nangangailangan ng congressional franchise para makapagserbisyo ang isang telecom industry. Dahil sa bagong batas, inaasahan ang pagpasok ng iba pang telco companies na magbibigay daan naman ng bukas at patas na kompetisyon. Layunin nitong pabilisin ang koneksyon, pababain ang halaga, ibig sabihin dapat mas mura ang service po natin sa internet, at palawakin ang access sa internet, lalo na sa mga lugar na unserved, underserved, at sa mga gidas o geographically isolated and disadvantaged areas. Nagpapatuloy ang recovery at identification operations sa Philippine Air Force sa mga 16 na nasawi sa pagbagsak ng Superway helicopter sa Agusan del Sur. Ayon sa tagapagsalita ng PAF, ang mga nasawing airmen ay pawang veterano at bihasa sa kanilang mga misyon, kabilang ang pilot in command na may higit 7 taon na sa serbisyo. Plano naman ang Office of Civil Defense na drone na lamang ang gamitin para sa damage assessment tuwing may kalamidad. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The Philippine Air Force is awaiting the final forensic report to confirm their identities.
Recovery efforts remain ongoing to secure the crash site, and a thorough investigation has been initiated to determine the cause of the accident. Puspusan ang isinasagawang recovery operation at pagtukoy ng mga otoridad sa pagkakakilanlan ng mga labi ng mga crew at piloto ng bumagsak na Super UV helicopter kahapon sa Agusan del Sur. Nagpadala na ng mga forensic at investigador sa crash site para ma-identify ang mga biktima at malaman ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Isa sa nasawi ay mula sa General Santos, isa mula sa Zamboanga at 4 mula sa Luzon. Nag-request na ang kanilang pamilya na idiretso na sa kanila ang mga labi ng kanilang mga kaanak. Yung isa po sa Zamboanga, and we found out that he was a Muslim. So in keeping up and observing their customs po na kailangan po within 24 hours po ay makuha na po nila. So we respect that, and we're trying our best to comply with that. Kaya po andun po yung forensics team now to identify who is who doon po, sir, sa mga sa mga remains po. Bibigyan ng Philippine Air Force ng Hero's Honor ang 6 na nasawi. Sabi ng Philippine Air Force, marami ng karanasan ng piloto ng bumagsak na chopper. Hindi muna nila isinapubliko ang pagkakakilanlan ng crew, pero kabilang sa nasawi ay ang pilot in command na isang Air Force captain, co-pilot na isang second lieutenant, crew chief, jump master at helicopter mechanic. So, itong most senior po dito, yung officer po is about 7-8 years na po sa service. And he's a very well-seasoned and well-trained pilot. And actually po, mataas nga po yung kanyang level. It's a pilot in command. Ayon sa Philippine Air Force, nagsasagawa na sila ng malalim na investigasyon. Aalamin nila ang lahat ng anggulo sa posibleng pagbagsak ng helicopter. Kabilang sa kanilang tinitingnan na anggulo ay mechanical failure, weather condition at human error. Inahanap na rin sa crash site ang black box ng helicopter na makatutulong sa investigasyon. Sa ngayon, suspendido muna ang paglipad ng 2 pang natitirang Super UV na bahagi ng 505th Search and Rescue Group. Tiniyak ng hukbong himpapawid na may sapat silang air assets at hindi maaapektuhan ang kanilang pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Tino dahil sa insidente. Meron tayong mga iba pang aircraft kagaya ng Black Hawk, and kung nabalitaan po ninyo, meron po tayong inventory natin, nadagdagan po tayo ng 5 ulit na Black Hawk. So we have more than 35 Black Hawks now in our inventory. And aside from that, meron din po tayong C-130, C-295, yung Bell natin, yung Sokol. So itong mga other aircraft are also reliable in providing HADR, lalo na po sa panahon ngayon. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., magsilbi sanang aral ang nangyari. Anya, napapanahon na para gumamit ng drone sa pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Need Analysis o RDANA kapag may mga kalamidad. So, gusto natin malaman kung anong punot-punot nito para hindi na maulit. Nonetheless, it's also a lesson na dapat talaga yung upgrading ng ating SAR assets. Nagplaplano din kami sa OCD, sa NBC, na may drone capability din for disaster assessments. Kasi ngayon, heavily nagre-rely pa rin sa Philippine Air Force assets. So, yun ang interventions na ating gagawin. 2011, nabili ng Philippine Air Force ang mga Super UV helicopter sa Amerika. Bagamat refurbished o second-hand na ang mga ito, pero reliable pa rin aniya lalo na sa pagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakaalerto ang lahat ng ahensya upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong, serbisyo at kaligtasan ng mga komunidad na sinalanta ng bagyo. Ito ang balita ni Mia Alonso.
Mabilisang rumisponde ang lahat ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga residenteng tinamaan ng Bagyong Tino. Walang patid ang pagtugon ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na matinding naapektuhan ng Bagyong Tino. Ito ang tiniyak ng palasyo, bunsod ng iniwang pinsala ng Bagyong Tino sa ilang rehiyon. Ang Department of Social Welfare and Development umabot na sa mahigit 69.4 million pesos ang kabuuang humanitarian aid na naipamahagi. Mahigit 123,000 family food packs na rin ang naipadala sa mga apektadong lugar sa Visayas at Mindanao. Habang patuloy namang namamahagi ng mga ready-to-eat food at mainit na pagkain ng mga field office ng DSWD sa mga evacuation center at mga pantalan. Tiniyak ng ahensya na nakahanda pa rin ito sa pagdating ng panibagong bagyo, kasabay ng pagmamantini ng 2.87 billion pesos na standby funds at supply sa buong bansa. Namahagi rin ng tulong ang DSWD sa NCR at Zamboanga. Kabilang na dito ang tulong pinansyal para sa pamilya ng mga naulilang biktima ng Bagyong Tino. Namahagi naman ng mga gamot, malinis na inuming tubig, hygiene kits at water containers sa Cebu, Aklan at Eastern Visayas ang Department of Health. Patuloy ring nakaantabay ang ahensya upang tugunan naman ang mga pangangailangang medikal ng mga residente sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Nakamonitor din ang DOH sa panganib ng lahar mula sa Bulkang Kanlaon dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dala ng Bagyong Tino. Kasabay nito, iniulat ng Department of Information and Communication Technology o DICT na mahigpit ang koordinasyon nito sa mga telco giant upang mapabilis ang pagpapanumbalik ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Tino. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture ang agarang tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng bagyo. Kabilang sa inihandang suporta ang mahigit 216 million pesos na farm inputs, animal feeds, at rice stocks mula sa NFA, gayon din ang zero interest loan program at insurance assistance para sa mga nasalantang produksyon. Patuloy ring nakikipag-ugnayan ang mga DA Field Office sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang pagbangon ng sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, ipinatupad naman ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa lahat ng basic necessities sa Giguan, Eastern Samar matapos ideklara ang state of calamity sa lugar. Epektibo ito mula November 4, 2025 hanggang January 3, 2026, maliban kung aalisin ng maaga ng Pangulo. Layunin nitong mapanatiling stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin habang nasa rehabilitation period ang mga apektadong komunidad. Nanawagan din ng DTI Negros Oriental sa publiko na i-report ang mga negosyong nananamantala sa pamamagitan ng labis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Samantala, patuloy naman ang paalala ng DOST Pag-asa at ng DOH sa panganib na dulot ng flash flood sa mga lugar na malapit sa mga ilog kagaya ng Cagayan River, Ilog Hilabangan, Halaur River at Panay River. Pinapunta na rin ng Pangulo ang ilang miyembro ng kabinete upang mamonitor ang kalagayan ng mga residenteng tinamaan ng bagyo. Sa oras ng sakuna, palaging prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng taumbayan saan man sa bansa. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 1.4 milyon na mga kabahayan ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino batay sa ulat ng Department of Energy. Ayon sa DOE, inaasaang hanggang Biyernes ay maibabalik na lahat ng supply ng kuryente. Ito ang balita ni JP Nunez. We're working hard na ma-restore talaga yung lahat na distribution lines natin. But we're limited with the natural forces kasi may mga baha pa. So first, safety muna, then we restore, and hopefully if everything works out, then within the week sana maayos na most of these problems that we have. Pinatumba ng Bagyong Tino ang mga poste ng kuryente sa Visayas at Mindanao dulot ng Bagyong Tino. Naapektuhan din ang transmission lines ng mga electric cooperatives na nagdulot ng malawakang brownouts. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, nasa 1.4 milyon na mga sambahayan ang nasalanta ng Bagyong Tino o halos 7 milyon na mga individual ang nawala ng supply ng kuryente.
Ayon sa DOE, patuloy ngayon ang power restoration ng mga tauhan ng mga distribution utilities at electric cooperatives. Gayunman, naghihintay pa rin silang humupa ang baha upang mapuntahan ng mga personnel sa ground at ma-assess kung dapat nang ibalik ang supply ng kuryente. Naghihintay pa rin ang ilang mga tauhan ng DOE ng abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kung papayagan ng makalipad ang mga chopper para sa aerial survey. Sa ngayon, umaapela ang DOE sa mga nasalanta ng bagyo na hintayin lang munang maibalik ang supply ng kuryente sa kanilang mga lugar. We're appealing to the public muna na, especially those na hardly hit, na hintayin lang muna na maklear na muna yung way for our linemen para ma-restore yung linya. Umaasa ang DOE na hanggang Biyernes o ngayong linggo ay maisasagawa na nila ang 100% na power restoration sa mga naapektuhan ng bagyong Tino. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubhang napinsala ng bagyong Tino ang lalawigan ng Cebu. Kitang-kita sa videos kung gaano karami ang mga bahay na pinasok ng tubig. Ilan sa mga tahanan iniwan ng walang tao. Ngunit sa kabila nito, walang naitalang krimen ang Philippine National Police. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As of now, yun yung magandang balita natin dahil nga binagyo tayo and we expect na wala tayong any report, particularly in 8 Focus, and base na rin sa datos natin, no, and the report of our field units, wala tayong any reported na any incident or crimes. Looting, as of now, based on the report, wala din tayong any reported looting. Nananatiling payapa ang sitwasyon sa mga lugar na matinding dinaanan ng bagyong Tino. Ayon kay Philippine National Police Directorate for Police Community Relations o DPCR Executive Officer, Police Colonel Jesse Tamayaw, walang naitatalang looting o pagnanakaw sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa kabila nito, hindi pa rin nagpapakakampante ang pambansang pulisya kung kaya't itinaas pa rin nila sa full alert status ang pag-alerto sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Kasama sa trabaho ng ating kapulisan, yung pag-assist natin sa mga relief operations, lalo-lalo na sa ating mga local government. And yung assistance natin doon sa medical assistance ng ating mga concerned agencies, of course, the DOH, yung presence ng ating kapulisan sa mga evacuation centers, and then, of course, yung assistance natin on the clearing of the major routes. Una ng pinakilos ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng tanggapan at unit ng pulisya sa mga apektadong lugar na paigtingin ang search at rescue operation sa mga sinalanta ng bagyong Tino. Pinatitiyak din ni General Nartates ang mabilis na pamamahagi ng relief goods sa mga inilikas na pamilya at individual. Sa ngayon, mahigit 9,000 pulis at mahigit sa 300 mobil ang ipinakalat para sa evacuation, rescue operation at iba pang humanitarian assistance kasunod ng pananalasa ng bagyo. Yes, we all know naman ng ating PNP, support lang tayo pagdating sa mga ganyang bagay, no? And lahat ng ating mga responses, this is in coordination with our local government, which are they have the capability, no, doon sa ating mga kagamitan, and tinatap din natin, of course, yung ating other government and other non-government agencies. Samantala, ipinag-utos na din ni Lieutenant General Nartates sa lahat ng himpilan ng pulisya ang pagsasagawa ng internal assessment upang matukoy ang operational na epekto ng bagyo sa kanilang mga tauhan. Nasa 60 pulis ang naapektuhan ng bagyo at 7 non-uniformed personnel. Meron tayong mga tulong na naibigay. Actually, meron tayong engineering team, no? Based on the mandate kasi ng mga concerned operational support units natin, and our PNP disaster procedure and protocol, meron tayong
yung engineering team na tumutulong doon sa mga uniformed personnel on their damage, especially mga houses. No? So meron tayong mga binibigay dyan na tulong. Umabot din sa 8 istasyon ng pulis ang nasira mula Region 6 at Negros Island Region. Gayunman, hindi naman aniya naapektuhan ang trabaho ng mga pulis. Sinisiguro natin yung ating police operations is tuloy-tuloy yun. No? Dahil sa ganitong mga sitwasyon na talagang kailangan yung ating kapulisan. Kahit pa siguro merong damage, gagawa at gagawa ng ating mga kapulisan para sa ganun, tuloy-tuloy yung ating serbisyo sa ating mga kababayan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubog sa tubig baha ang ilang kalsada sa barangay Maoyon, Puerto Princesa City. Kaya pahirapan ngayon ang pagtawid ng mga sasakyan papuntang Hilaga, bahagi ng Palawan. Ito ang balita ni Andy Pagayona, live. Andy, gaano ba kalawak ang baha sa Palawan at paano sila naabutan ng tulong? Yes, magandang gabi, June. Yung baha na binabanggit ay sa may barangay Mauyon at San Rafael, sakop ito ng Puerto Princesa City, ay hindi madaanan dahil sa baha at nasirang tulay. Ganon din sa may Binduya naman, meron ding landslide kaya't nahirapan ang mga biyaherong patawid patungong northern part ng Palawan. Gayunman, nagkasana ng clearing operation ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. At inaalam pa lang din natin kung passable na ba yung kalsada o hindi pa. Tumila na nga ang ulan sa Puerto Princesa bandang 2:00 ng hapon. Gayunman, sa Barangay Kabayugan ay tuloy-tuloy ang pagpapalikas ng mga tauhan ng MBLT 9 dahil sa pag-apaw ng tubig baha. Samantala, nag-iwan naman ng pinsala ang Bagyong Tino sa bayan ng El Nido, Araceli, Cuyo at ilang lugar sa Palawan na dinaanan ng bagyo. Ilang paaralan ng winasak ang bubungan at kabahayan ng nasira, maging ang mga bangka na ginagamit sa pangkabuhayan ng mga residente sa bayan ng El Nido ay napinsala rin. Karamihang pamilya ay apektado na nasa mga evacuation center. Gabi pa kami dito kasi pinuntahan kami ng mga tanod ng barangay na kung sakaling magtuloy-tuloy ang ulan na bago magdilim, akit kami sa barangay para maiwas kami sa baha. Meron naman din po yung pagkain namin kagabi. Bago kami umakyat dito, kumain na rin kami sa bahay. Tapos, pagka umaga, ito na bigyan din po kami ng pagkain ng barangay po. Panawagan po namin. Ang inihiling ko lang po sa Pangulo natin na mabigyan kami ng medyo hindi po kami mahirapan tuwing magbagyo. Hindi po kami mahirapan na maglikas po kami lagi na bumaba na kami sariling lupa na istirika na hindi kami abutin ng baha. Yun lang pong hinihiling namin, sana matugunan din po na sa kami. Sa inisyal na ulat, mayroong 4 na ng gobyerno. Maraming salamat, Andy Pagayona. Dagdag kaalaman po. Akala nyo ba Japan o di kaya Korea ang nangunguna sa pagkain ng instant noodles? Well, surprise, nagkakamali kayo. Hindi po ang Japan at Korea ang nangunguna sa pagkain ng instant noodles. Pero ang Pilipinas, nasa top 10 po tayo. Ayon sa World Instant Noodles Association poll, ang Vietnam ang nangunguna noong 2024. 81 servings per person kada taon.
Sumunod ang South Korea, 79 servings, Thailand, 57, at ang Pilipinas ay may 39 servings per person per year at nasa top 10 tayo. Ngunit may paalala rin ng nutritionist. Ang sobrang instant noodles ay may mataas na sodium, saturated fat, at mabilis na tumataas ang blood sugar. Kaya sa susunod na i-unpack mo ang iyong pansit canton o instant mami, saglit mong tanungin, okay ba kung araw-araw ito? Hindi mo kailangang ibunggo ang sarili sa taste, pero pwede mong gawing better ang choice mo. Dagdagan ng gulay, itlog, lean protein ang ating mga instant noodles. Instant noodles? Masarap. Pero higit sa lasa, dapat isipin muna natin ang ating mga kalusugan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayon pong araw ng Miyerkules. Salamat po at shout out kina Mia Soler, Michelle Chavez at Joel Magalang. Maraming salamat din kay Sheng Doregios, Sonia Demerin at Eliezer Odtohan. Meron pa pala. Gayun din po kay Jacinto Copilio, Tadeus Panganiban. Yan. O, kay Ronald Herrera Gallardo, Jessa Yanga, Celso Villamin at Samantha Sarmiento. Samantala, mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais pambalikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 15:12 na nagsasabi, ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin, siya'y hindi paroroon sa pantas. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.